Center Auditorium. Ako po si Doc Kay Ann. At ako naman po si Doc Adet. At kami po ang inyong magiging host for today's program. We are very happy to welcome our beautiful moms-to-be, their partners and families, as well as our healthcare workers and URPs who joined us today. Ang ating event today is organized by Quirino Memorial Medical Center, Department of Obstetrics and Gynecology. Excited na po kami mag-share about safe pregnancy, proper nutrition, breastfeeding, family planning. Meron din po tayo mga raffle, special prizes at iba't ibang mga booths. So make sure mag-stay po kayo for the whole program dahil bigatin po yung mga prizes. Alright. Registration is still currently ongoing. So mga hindi pa po nag-register, pwede na po kayong mag-proceed sa likod. Para po, yung number nyo is mapudot mamaya sa raffle. Makakakuha din po kayo ng claim stock para po sa talipapa, para makakuha kayo ng mga gulay later, at saka po doon sa ating kakanin grazing table. So sa mga hindi pa po nag-register, pwede na po kayo mag-proceed sa registration area. Yan lamang po, and we'll begin our program shortly. Thank you!
hindi lamang tayo matuto dahil sa mga lectures, sana mag-enjoy din po tayo sa araw na ito. Again, maraming salamat po. Salamat again kay Dr. Ellen Rivera dahil siya ay napakasipag na lagi nating sinusulong ang partnership na ito. At sa mga ating mga residents na laging nakahanda din na tumanggap ng mga referral mula sa inyo. So again, maraming salamat po at mag-enjoy po tayo sa araw na ito. Salamat po. Betty Go Del Monte, line in. Kamuning, line in. Murphy, line in. NGC, line in. La Materna Birthing Home at Tumana Branch. La Materna Birthing Home de La Peña Branch. Pro-Life, line in. 3M's 24 Hours, line in. Mecca, line in. Angelic Maternity and Child Care Clinic. St. Helena's Birthing Station and Child Care Clinic. Unang Yakap, Paanakan sa Damayang Lagi. Irma Birthing Home Clinic. Berlin Birthing Home Clinic. ALJ Medical Maternity and Line-In Clinic. Mary and Christ Maternity and Line-In Clinic. Tamayo Family Care Birthing Home Clinic. And last but not the least, Round the Clock. So ang ating QRP partners po ay nandito sa ating side. Salamat po sa pagpunta sa ating mga QRP partners. Your continued support and participation po ang tumutulong sa atin na magbigay po ng best possible care sa ating mga buntis. Okay? So, mga buntis po natin, pwede po kayong magpunta actually sa ating QRP partners. Pwede po kayo pupunta sa kanila later. Lalo na po yung mga low risk na pasyente. Pwede po kayo doon mga lalo na po kung walang mga sakit. Good morning, everyone. We would like to acknowledge the presence of our very own medical center chief, Dr. Evelyn Reside. Let's give her a warm applause as she gives her opening remarks. Magandang umaga po sa ating lahat. Naman, Friday na Friday, para hindi tayo excited para sa weekend. Magandang umaga sa ating lahat. Okay, mahirap ang mga buntis na walang energy. Na kung kayo ay low risk, ibig sabihin, mababa ang tsansa na kayo ay magka-problema habang nanganganak, pwede po kayo manganak sa kanila mga facilities. Mamaya po, umikot kayo sa kanila, malay mo, ang bahay niyo po ay malapit sa facility nila. Partners po namin sila. If ever naman po na magkaroon ng problema habang kayo ay nanganganak sa kanila, welcome na welcome po silang mag-refer sa amin. So huwag kayong matatakot na paano pag nagka-problema, saan ako dadalhin. Sila po ay magdadala sa QMMC na mga pasyente na medyo alanganin habang nag-labor. So mamaya po, bisitahin niyo po sila. Meron po kaming private and government-owned Quezon City Health Department na line-ins. Lahat po yan PhilHealth only na wala po rin kayong babayaran. Kadalasan sa mga facilities po nila ay air-conditioned pa. So, welcome po sa mga buntis. So, kung gusto niyo pong magtaho, meron po taho sa labas. Anihin niyo lang po ang inyong mga staff. Kasi nandyan po makaka-claim po kayo sa aming munting talipapa. At para sa mga konting pagkain dito, mga malagkit na pagkain. So, welcome po. So ang aking topic ngayon ay napakaiksi lamang. Ito ay Essential Interpartal and Newborn Care. So, ang objective nito ay masigurado na
kayo ay may healthy lives and we promote well-being at all ages. So lahat ng tao healthy lang at cases, nandito po kami ang kapartner nila. Pag nagka-problema sila, i-refer sa amin para maagapan namin yung emergency situation. Okay? You have to have your postnatal care. Dapat magpa-follow up kayo. Usually within 24 hours, 48 hours, after 7 days, di ba? Ganun ang health center. You have to have a family planning and reproductive health. So, kung kayo ay nanganganak sa Quirino, hindi po kayo makakalabas ng walang family planning na binigay sa inyo. We have to address your complications, kung ano magiging mga problema nyo ngayon. Hindi lang po, except financial problem. Ang kaya lang po namin sa financial ay libreng panganganak. Pero yung outside nun, hindi po namin kaya. So, empowering women and education. So, ito po ang unang yakap. Narinig nyo na po ba ang unang yakap? Mga buntis? Sino po nakarinig na ng unang yakap dito? Wala. O yun siguro nanganak ka na dati, no? O, kaya alam niya yung unang yakap. So, ang unang yakap, ano ba yung nakapaloob sa unang yakap? So, unang yakap ng ina sa kanyang sanggol. Yun Medyo madrama lang, pero unang yakap yun. Ano bang nakalagay dito? Magre-refocus antenatal care. Dati kasi, kailangan 4 lang. Pwede na yung 4 na prenatal. Pero ngayon, gusto na nila ng 8 prenatal check-up. Pero hindi yung 8 na every week kasi manganganak ka na. Yung 8 na yun, nagsa-start dapat, maliit pa lang ang tiyan mo. So, 12 weeks, 3 months. So, start ka na, tapos second trimester and on. So, we screen for complications. Kaya kung may mga laboratorio request sa inyo at mga pinapagawa ang mga midwives natin or doctors na kailangan ma-screen kasi like ma-screen kayo for HIV, ma-screen kayo for hepatitis B, ma-screen kayo for anemia, ma-screen kayo for infection, and syphilis. Lahat po kasi yan may impact doon sa anak nyo at sa inyong kalusugan. Kaya yan siniscreen. So, we include counseling, education, and support. Kaya lagi kayo may lay forum. Tapos, ina-advise kayo on what to do. Nutritional intervention, kaya naisipan namin na gulay ang ibigay namin ngayong umaga para kayo ay maging healthy at makapagpadede ng mga anak nyo. Preventive measures, maternal and fetal assessment like binibibi kayo, tinitimbang kayo sa bawat punta nyo sa aming facility.
mula pagkapanganak hanggang 6 na buwan ng baby. So walang tubig, gatas, or formula milk na mas hihigit pa sa nutrisyon na ibibigay ng breast milk ni mother. Pero pwede po natin gamitin ang Milk Express or mga breast pumps para po mabigyan pa rin po natin sila ng gatas kahit po hindi po tayo directly nakakontak sa ating mga babies. Kasi importante pa rin naman po na mabigyan pa rin natin sila ng sapat na nutrisyon kahit mayroon po tayong mga sakit. At sa huli, kapag nabuntis po ulit kayo, bawal na magpasuso. Hindi naman po. Pwede pa rin po kayo magpasuso kahit nabuntis po kayo ulit. It's just that kapag low Feeding check. So, ano po ang ibig sabihin ng check? Joke lang. Sabihin ko na. Tama, sapat, at eksklusibo. Ito na yung tanong. Dapat masagot po ninyo ha. Taas lang po ang kamay. Ano po, ilan po pala ang gano'ng katagal ang exclusive breastfeeding? Gusto ko siya. Kasi mahalaga po ito. Alright, so now to give us a lecture on family planning, let us welcome Dr. Eileen Grace Aftansico. Let's give her a big round of applause. Anak, kailan unang-unang mabubuntis ka agad ng pasyente ng mga anak? Okay? Ito, yun ang anak niya. Eh, yung itsura niya, bagong panganak, parang last month lang. Tapos, may isang nanay na nag-post siya, 2022 eh. Si Sofia Andres, ganyan siya nanganak. Bakit naman nanganak siya, ganyan ang itsura niya? Siyempre, gusto natin, pag bagong panganak tayo, ganyan ang mga itsura natin, di ba? Minsan nga ba, nagpapacheck up po yung mga buntis natin. Pag nanganak sila, talagang, limang iba itsura. Tapos pag nagpunta sa OPD, pag nag-follow up, sino ito? Ba't hindi ko kilala? Di ba? Talagang todo makeup and everything. So, next. And kaya dapat ang gawin natin sa tamang panahon, family planning natin pagkapanganak. Okay, next. So ito yung layunin natin, describe natin yung family planning, tapos healthy spacing and timing of delivery. Tapos ano ba yung natin? Meron na ba? Hindi normal ang regla minsan, di ba? Isip ng tao na iipon yung dugo. Hindi po kayo matatakot, hindi po dapat matakot doon. Unexpected side effect po yun ng injectable. So, pwede po na sa isang bagay, hindi kahiyang. Kunwari, ako, ito yung gagamitin ko. Let us welcome Ms. Camille Alexandra Bartolome and Dr. Feline Lucy Villar. Isa pong masigabang palakpakan para po sa kanila. Bulikat, knee or pananakit ng tuhod. Okay, so sa low back pain or pelvic pain, ang mga sanhi ay usually dahil bumibigat yung timbang na ng mga buntis, tapos lumalaki na rin yung matres, tapos nagsistretch or nabuunat yung mga ligaments natin, nangihina ang kalamnan, tapos mga pagbabago sa buto, structure ng bones. So ito yung mga home remedies na pwedeng gawin, no? So pwede kang mag-cold or warm compress. Pag meron parang namamaga, parang padamdam mo na ay, or bago lang yung pananakit na naramdaman mo, pwede kayong maglagay ng cold compress within 48 hours, ha? And then, okay? Okay, knee pain or pananakit ng tuhod. So ang cause niya, kasi Bartolome of Rehab Medicine from QMMC. Ang dami parang mga chismis-chismis lang kapag nag-exercise sa pregnancy. So, kaya pala importante talaga na magkaroon tayo ng tamang information, lalo na sa mga nagbubuntis. So ngayon, question time. Hypertension. Ayan. So malaki po ang impluwensya ng kapaligiran sa kalusugan ng isang tao. Kapag ang kapaligiran po natin ay marumi at polluted, ang germ
ng germs ng toxins, maaari po tayong magkasakit. Ilan po rito ay nanggagaling mula sa ating mga pagkain. So, ang mga buntis at mga bata ang pinakamabilis maapektuhan nito. Lahat tayo kailangan ng sa dulo. Ayan. So, next po. Or klase ng pagkain po na dapat po natin kinakain. Una po, pag-usapan natin is yung carbohydrates. So, ang step po para makontrol ang blood sugar level is yung pagkain po ng portion or sapat na dami ng carbohydrates. Matters, no? Kasi mahalaga po ang umagahan. Importante po na may discuss natin with nutritionist dietitian ang food portions at strategies na pwede po natin gawin like dextrinization of starch. Kung paano po natin makontrol ang blood sugar sa panahon nito. So, ang is yung prutas. So, yung prutas po may mga sukat. So, yung mga sukat na yan sa mga gestational diabetes, makakatulong po or mabibigay po sa inyo ng listahan si dietitian. Ayan po. Pwede pa katanggalin ng taba, tokwa, tofu, butong gulay, magandang sources din po siya ng protina para sa atin. At then yung mga prito. So, ito pong mga vegetables, pagkain na mayaman sa iron, legumes, mga beans, yan, mga lentils, chickpeas, yan, mga iba't ibang klase ng beans. Maraming salamat po ulit. So for the same certificate po, Dr. Eileen Grace Tansing po. Thank you so much po. Palakpakan po everyone. Thank you po. Nagtatawag na ng raffle. Next minor prize goes to Mag-aalis. number 8, Ma'am Aline Mendez. Okay po. Happy Congratulations po kami ng prize. Next po, number 43, Ma'am Ruby Estrella. Ayan, okay po ma'am. Next is number 64. Ma'am Jesseline Gadari. Ewan, di ko alam kung anong number. Congratulations, ma'am. Walang swerte dyan, hindi ako Okay. makapag. Next po, number 57, Ma'am Erica Jane de la Cruz. Oh, may diet For the yan. next prize, 26. Ma'am Jubilin Andrin. Ma'am Jubilin, taas po ang kamay ni Ma'am Jubilin. Okay, thank you. Next po, ulit siya, number 57. Next po, number 67. Ma'am Maria Alina Valencerina. Ayan, okay po. Next po, number 12. Swerte ng iba, oh. Ma'am Villasar Michelle. Isa sa mga maaga. Thank you, ma'am. Next po, number 36. Ma'am Alma Adsay. Ayun po si Ma'am Alma. Next po, number 21. Ma'am Wenilyn Olivas. Bigayan ng Next po, raffle. number 11. Ma'am Rosa Tabanchong. Ayan, okay po ma'am. Ma'am, taas po yung... Next po, number 6. Ma'am Marie Chris Sapnay. Taas ang kamay. Congrats, ma'am. Away pa siya. Next po, number 27.
Pataas po yung... Pauline Roja, taas ang kamay, ma'am. Okay. Mga present ang mga friend. Next, number 2, Ma'am Gian Lakshmi Luison. Taas ang kamay. Okay, congrats po. And our last one, Number 44. Ma'am Erica Lonto. Taas po ang No kamay. chance of winning. Wala. Hindi. Hindi walang nakuha. Tandaran! Yes! Sa malakihang Okay, papremyo we to. have here number 41. number 41, Ma'am Janeline Yankee. Ma'am Janeline. Halika, ma'am. Sarap ka po, ma'am. Sarap po. Go to... Where you po? Yes. Punta po sa harap. Dito na lang po sa harapan, ma'am. Okay, for another grand prize from our department chair, Ma'am Omar, the lucky winner goes to Number 62. Number Number 62, 62. Ma'am Lian Galicia. Mga magagandang gift to. Ma'am Lian Galicia. Punta po Okay, sa harap. dito po kayo sa harap. And picture. Picture po tayo sa mga Yes, picture po. ng premyo. Opo, sa And last, one last. Ma'am Aileen will draw the last prize for today. Okay. Our grand prize winner is number 17. 70. Number 17. Si Doc Celine pa. Si Doc Celine pa. Dito nyo, Ma'am Celine. no, let's get another one. Sayang, hindi. Okay. Number 9. Number 9. Escario Giselle Joan. Yes, congratulations. Congratulations for winning the grand prize. Ito na lang. Opo, meron na po. Tara, dito tayo. Ayan, oh. San Johnson. Ay. Masaya ba? Natutunan. Importante natutunan kayo. Di ba bumalik? Ano ka ba? Para ano? Alright, nakapaglibot-libot na po ba lahat? Wag po muna kayong aalis. Ah, nakuha ko. Di ba tayo tapos? Lahat po ba nakakuha na po ng mga gulay nila? Ang dami na carbon. Alright.
So, good afternoon everyone. Good afternoon. So, we are here today to close this event. This event that we call QRP and Buntis Day. So, join po sila. So, in behalf of the Department of OB-GYN, I am Dr. Javier, and I am here to give our heartfelt thanks to each and every one. But most especially our speakers this morning, that would include our very own Dr. Ellen De Veras, Dr. Aileen Cancinco, Dr. Katie La Peña. And you know, you were here this morning. So thank you very much. And to our organizers, our very own residents, our OBGYN residents, headed by the program director. Can we stand up? Dr. Maria Eleanor De Vera. So warm applause for her. Thank you very much. We are very indebted to her and to all of you. And of course, not to mention, si Dinar daw, si Dinar and si Chang. They are the assistants of Dr. De Vera. So, most especially, thank you to our beauties who are here. Thank you very much. And to our partners, to our QRP partners, can we stand up? Stand up and want to acknowledge each and every one of you. Our partners, our valued partners, we have been with them for 12 solid years. Hooray! 12 solid years, and we thank you very much for that. Maraming salamat po. Wala akong katapos sa magpasalamat ano. But anyway, these people, they are the frontliners of maternal and child care. And we are very thankful to them because they improve our community, they improve their families. So yung lecture po kanina, it's not a clinical concern. It's not just a clinical concern for us as OB-GYN, but it is very close to my heart. Because as God chair, I have to make sure that each pregnant patient and the child that's with you will have a safe and quality healthcare. So this collaboration with QRT partners is very important to us. Kasi hindi lang po siya nakaka-uplift ng mga knowledge niyo, di ba? Breastfeeding, labor and delivery, what else? What else? Nataka ba kanina? So, ano pa ba? Breastfeeding, family planning choices. So, di ba? It helps us ensure na okay kayo, safe kayo, quality ang delivery, both in our hospital and in our line-in partners. So, with that, gusto ko rin malaman nyo na ang GAD po, ang Gender and Development, always make sure, nung nag-usap po kami ni Dr. Ellen regarding this event, this project that is also special to her heart and to mine too. So, yung po ay camping. So, I hope na matandaan niyo po ito. Okay na, picture tayo. Picture po tayo lahat. Nanalang po sa ating mga upuan pag ganito na. Ayan. Yan yung doktora ko.